Hi guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. Hindi ka na tumatakas, umiiwas, hindi ka na tumatakbo, palayo, o hindi ka na deceitful or scheming or kung meron kang person na parang tinatakas-takasan mo, iniwasan mo, or pwedeng kung meron kang ginagawang deceit, you feel sorry. So, nagawa mo cheating man, o deceit, o scheme, o stealing, you feel sorry, and hindi ka na ganun, o maybe you're changing, o binabago mo ng sarili mo. And then, ayaw mo na din makipag-collaborate or ayaw mo ng collaboration with your ka-team or ka-grupo. Kung meron kang ginagawa like deceit or kalukuhan, kung ano may ginagawa ninyo na magkakasama kayo na parang pinagtutulungan nyo, gano'n, may pagtutulungan sa inyo. Parang binuwag nyo na o hindi ka na nakipag collaborate o hindi ka na nakipagkunsyabahan o hindi ka na nakiisa sa kanila, sa kanilang team o grupo. And then, meron kang offer meron kang iaalok o meron kang hinihiling, inaalok na galing sa puso mo yan, yung hinihiling mo, ialok mo. You have an offer o meron kang hinihiling o may offer ka, may aalukin ka. That's your energy. Pwedeng person o pwedeng hilingin mo sa kung kanino ka manihiling o meron kang hinihingi na favor or may iaalok ka. That's your energy right now. Ano tong iaalok mo or hinihiling mo? O meron kang sinusuyo. Pwede din to na parang meron kang pinupurso or sinisway. No? Pag mga ganito na parang pinipilit mo siya na kung ano yung gusto mo na like pwede nga dito impluwensya mo yung isip ng tao parang i-brainwash mo or sinisway mo siya kung ano yung nais mo, parang ganun ba, pero you feel sorry sa nagawa mo cheating, deceit, or kung ano man to na nagawa mo dito sa card na to. Ito yung sinusuyo mo na maging defensive, maging guarded, maging defensive, matakot ang itong cold na tao na to, unemotional, na maging defensive siya. Itong tao na to na cold, unemotional, na maging defensive. Bakit mo siya sinusuyo na maging defensive? That's still a deceit, no? Ginagawa mo. So, ayan, para hindi niya hindi niya makuha, hindi niya ito binabasa ko lang dito, para hindi mapasa kanya siguro yung gusto mo maangkin, gusto mo pa sa'yo, para
hindi niya makip, para hindi na mag-hold on, pwede din ganun, para hindi na siya mag-hold on, para bitaw niya na, i-let go niya na, pwede yung person niya. Collective to guys ha. So ano pa, ang dahilan mo bakit mo sinusuyo to maging defensive si King of Cups in reverse, kaya nagiging cold siya. Oh my gosh, may gusto kang hadlangan eh, ayun yun, no? Maring para to sa isa't isa tong dalawang to, gusto mong hadlangan, meron kang sinesend na illusion sa isip ng tao na to, and maybe sa person niya, para pigilan sila. You feel sorry sa ginawa mo deceit, but still you continue to make a deceit, or yung nagsisend ka ng deceit. This is deceit. Mga orasyon to eh. Yun ang sinusuyo, orasyon to para maging defensive siya. O fixation, I don't know kung ano ginagawa mo. Deceit to, deceit, illusion, yan ang sinisend mo para pigilan sila, para pinapasukan mo ng illusion yung isipan ng tao na to, o both sila, para hadlangan yung kanilang, para mahadlangan yung pagsasama nila, para hindi sila tuluyang magsama, para mapigilan yung pagsasama nila, yung kahit na madali lang sa kanilang dalawa na magsama, kung gustuhin nila, no, na magsama sila, kahit madali lang talaga, pero because of your illusion or deceit or mga orasyon yan, o kung ritual, o kung ano mang ginagawa mo, ay nahirapan sila, parang nagkakaroon ng blocks, mental blocks sa isipan nila, parang imposible na magsama sila, parang ganon. It's illusion in their mind, yun ang pinapasok mo, that's deceit. Maybe witchcraft itong ginagawa mo. Bakit? Ano ang goal mo? Bakit gusto mo silang hadlangan? Third party, para magtagumpay ka, para mag-celebrate ka, para makuha mo yung isa dito, itong King of Cups, o yung person ni King of Cups ang gusto mong makuha na mapasayo. Gusto mong mapasayo ang isa sa kanila. So ayan, ano pa ano naman ang darating sa buhay mo? Ay nako guys, uso na talaga yung witchcraft, lumalabas talaga dito. Ay martis kasi, no? Kaya ganun. Yan, sa collective to eh. Uso talaga yan ngayon. Pero, ito lang masasabi ko sa mga gumagawa ng witchcraft, no? Yung tinatahak ninyong daan, no, hindi ito pananakot. Ito ay katotohanan. Kasi yung witchcraft na yan, hindi yan sa Diyos. Sa Devil's Kingdom yan. Yan ay trap nila yan sa mga tao para makuha ang kaluluwa ng mga tao na gagawa niyan. Yung mga tinatahak na landas o daan, hindi landas, yung path na tinatahak, di ba, merong path papunta sa impyerno, merong path papunta sa langit, na sabi ni Jesus Christ, very kakaunti lang talaga yung nakakasumpong ng daan papunta sa langit. Kasi yung mga nakakasumpong ng daan papunta sa langit, ma-righteous na mga tao yun eh. Pero, pagdating naman sa impyerno, di ba, ang dami-dami daw, halos karamihan doon. Yun na yung tinatahak na path na mga gumagawa ng witchcraft. Automatic. Yun na talaga yun. Kasi sa gawain nga, kasi demonic yan eh. Yun ang totoo. Kaya kaya may free will ang mga tao. Binigyan ng Diyos ang mga tao na pumili kung saan sila. Doon sa masave sila na maging righteous, or doon sa maging greedy sila, deceitful or scheming na papunta sa impyerno ang kaluluwa nila. Ganun lang yun. So ayan guys, kaya ako sinasabi yan para mamulat din ang mga tao na yan ay trap ng Devil's Kingdom. Yung paggagawa ng witchcraft, sa kanila yan eh. Tricks nila yun sa mga tao para makuha ang kaluluwa ng mga tao. Yung gumawa ka ng ganyan. Kaya hanggat na ayan yung mga impyerno, pwede pa kayo magbago, edi magbago para maiwasan nyo. Yung kahit pa paano ay may chance na maligtas nyo ang inyong kaluluwa, maligtas ang kaluluwa nyo. Hindi kasi yan pwedeng iaasal kay Jesus Christ na
dahil pinako si Jesus Christ sa cross. Kung ganyan kasi ang gawain mo, hindi ka nagbabago, sureball talaga, impyerno ka talaga. Lalo at witchcraft yan. At may warning din ang God sa Bible na itatapon niya talaga sa impyerno ang mga nagpa-practice ng witchcraft and sorcery. Yung kaluluwa na itatapon niya. Hindi yung katawan kasi mabubulok naman yung katawan, di ba? At galit ang God dyan sa mga gumagawa ng witchcraft. Para mang kaaway ng God kasi sa the devil's kingdom yan na bibilong yung mga gumagawa ng witchcraft. Hindi yan sa Diyos. Kahit kailan hindi yan sa Diyos, kaya pinapapatay ng God yan. Di ba? Nasa Bible yan. Exodus 22:18, ano sabi ng God? Nautos ng God na patayin ang mga, kung sa English pa, witches, wizards, warlocks, no? Ganyan. So, yan guys. Hindi yan pang re-retar. Yan ay totoo lang. Para alam nyo, sa mga gumagawa ng witchcraft, na may hatol ang God sa mga gumagawa niyan. So that, para sa mga gustong makaiwas sa kapamakan ng Rasul, ay magbago hanggat maaga. So yan, the moon. Ako nga ginagawa na ko ng disit kasi may mga in-expose kasi ako. Kaya, ayun, ang daming orasyon. Panay sent ng orasyon pero hindi nila alam. Ginagamit na sila ni Satanas ng the devil's kingdom against sa pwedeng makatulong sa kanila para mailigtas ang kanilang kaluluwa. Di ba? Ganun naman talaga yun Sinususula pa nga ng mga demonyo yung mga ganun. At may mga demonyo kasi sa katawan ng mga ganyan. Pero pwede pa yung matanggal yung mga demonyo na yan sa katawan ng mga pagbago at magpatanggal sa marunong magtanggal. Ganun lang yan. Huwag nang umulit. The moon. So yan talaga guys. Yan dito ang lumalabas. Hindi na nakapagtataka at maraming gumagawa niyan ngayon. Madami din kasi natuturo niya ngayon. Yan para hindi ka na maging malungkot, para makarecover ka na sa kalungkutan, para kaya mo ginagawa yan, hindi sit na yan, para mamuhay ka na ng contented, para hindi ka na mamuhay ng uncontented. Pag nakuha mo tong person niya, ganun. O baka ito yung person mo, yung person nito ang person mo. O, di ba? Ganun. Wait lang. Ano ang next na mangyari kaya sa buhay mo? Tingnan natin. There's a separation. Separation. Paghiwalay. Hiwalay. More clarification with this Two of Cups in reverse. A separation with what? Separation. Ma-separate ka na sa, alam mo yung napaka-fearless mo. And risk taker. Fearless ka na mag-risk. Na like gumawa ng what? Fearless ka. Na-separate ka na sa magawa ng yung goal-driven ka. Kung ano yung ginagawa mo na goal-driven ka. And positive ka. Alam mo yung fiery ka, passionate ka na ginagawa mo. Ano ba yung ginagawa mo na goal-driven ka, passionate ka? Meron kang pinapalayo, pinapaiwas. Connected yan dito.
Hiwalay ka na dyan. Meron kang pinapalayo, or else ay yun ang ginagawa mo eh. Pinagawa mo pa, maging defensive to. Defensive at umiwas siya. Pinapaiwas mo siya. Withdrawn ka sa ginagawa mo na yan. Pero ma-separate ka na dyan. Sa ginagawa mo, gawain mo yun eh. Yan o. Ma-separate ka na dyan. Maiwalay ka na dyan. Na hindi ka na mag-risk na gagawa ng ganyan. Kasi bakit? Ma-separate ka na sa masamang gawain. Dahil hindi ka na maging guarded, hindi ka na ma-intimidate, hindi ka na maging defensive. Dahil may nakadestin, pwede may nakadestin sa'yo, o may darating na swerte sa'yo, pati dahil more clarification of this Wheel of Fortune. Pinabasa ko lang yan siya, guys. Kaya parang ano siya, parang sentence. Ganun. Kasi maging positive na ang buhay mo din, no? Parang maliwanagan ka. Kaya nakita nyo may star dito. Maging positive na yung isipan mo. Maliwanagan ka na. Maging inspired ka na sa buhay. Hindi ka na yung parang bitter. Hindi ka na na-intimidate. Hindi ka na ma-intimidate. Hindi ka na yung kailangan mong dipinsan ng sarili mo. Maging defensive. O yung kung ano man yung dinidipinsan mo. Basta ganun. No? Maging maging maswerte na, parang positive, maliwanagan ka na, maliwanagan ka na, no? And maging positive na yung mind mo. This is Jupiter, so maging positive na yung mind mo, maging positive, or pwedeng swertein ka na din, o mga positive na yung mangyayari sa buhay mo pag nilayuan mo tong mga masamang gawain katulad nito ginagawa mo. Deceit. At para makakilos ka na din, hindi ka na matingga, hindi ka na yung parang nag-aantay kung kailan mag-take na action, kung kailan kakikilos, kung kailan ka gagalaw pagdating sa goal mo or relationship. Hindi ka na mag-antay ng inaantay mo na panahon para kumilos, para gumalaw, para mag-take ng action. Hindi ka na matenga. Pwede din kung meron kang destiny, no? Kung meron kang destiny o meron kang purpose sa buhay, ay maging inspired at maging positive ka na gawin yan, na simulan yan, na mag-take na ng action. Let's see. Para hindi ka na yung ina-isolate mo yung sarili mo. At more clarification with this Ace of Cups in reverse. Para hindi ka na ma-stagnant. Yan. Para hindi ka na ma-stagnant. Para hindi na masayang yung panahon mo.
kakaantay, o meron dito ang clarification ng temperance, no? Para hindi ka na nagsasayang ng panahon, para kumilos ka na, para makapag-take ka na ng action kung ano man yung mga gusto mo sa buhay, para hindi ka na yung sige, introspect lang, hindi ka na nag-iisa, hindi ka na aloof, hindi ka na umiiwas, hindi ka na yung umiiwas na makipag-usap, para hindi ka na malungkot, kasi pag ganito malungkot din ang buhay ng ganito hermit, para hindi ka na mapag-isa, para simula ka na makapag-take na action, makagawa ng alam mo yung excited ka, passionate, and on fire, optimistic na mag-take na action, na simula na umpisa ng gawin, aksyonan mo yung goal mo, no, na isakto para mo yung goal mo. So yan, kung ano man yung goal mo, ano man yung gagawin mo, yung inaantay mo, kung ano yung inaantay mo, na meron kang inaantay na sisimula na gagawin. Para nag-aantay ka, maaaring may gumagawa din sa'yo ng deceit, para mag-antay ka kung kailan ka mag-take na action, para nag-antay ka ng divine timing, tamang panahon, pwede ganun. Kung kailan yung komportable ka, confident ka na simulan, gawin, excited ka na gawin, para hindi ka pa mag-take na action kung hindi ka pa napupush or hindi ka pa positive or excited na gawin yan. Baka may nagpapating ka din sa'yo na mag-antay ka, mag-antay. O kaya pinapaniwala ka na, hindi pa tamang panahon yan. Deceit pala yun, no? Mga ganon. Hindi pa tamang panahon yan para mag-take na action. Mag-antay ka muna. Yun ang mga yun, deceit na para i-delay mo o pa-delayin mo yung pag-take na action, like sa mga goals mo o pangarap mo sa buhay o kung ano may gusto mo, kung ano may mga nakaset na plans sa buhay. Yung ganyan. So, yan. So, ano pa ang maging result nitong pag-take mo ng action? Mag-overthink ka, masaktan ka. Yun ang result. Ang result para sa'yo. Pag, hindi din talaga maganda. Madelay yung pagte-take mo ng action. Pwede may deceit dito na pipigil sa'yo. Madlangan itong pagte-take mo ng action. That's why there's delay here. Mag-overthink ka. Ipa-overthink ka nila. Parang masaktan ka. Kasi mag-overthink ka kung ano maisip mo na masaktan ka. Kung kaya hindi ka na mag-take ng action, padilihin ka nila. Isipin nyo na. Kasi dinami-dami nang gumagawa ng witchcraft dito sa mundong to. Gusto nyo isa kayo? So, naglalakbay papunta sa impyerno? Kumbaga, witchcraft to witchcraft ang labanan. Wala nang nalo na sa kadiliman. Nauwi lang din sa kamatayan. Nauwi pa dun sa impyerno yung kaluluwa. Kaya, mas better talaga na piliin na magbago. No? Kasi, walang nanalo sa mga ganyang gawain. Madaming gumagawa niyan. At yan ang pinipili kahit na kakapahamak ng kaluluwa nila. Pero wise ka kung magbago ka ngayon na, di ba? Ay, hindi ka nagagawa ng ganyan. Bakit? Maiwasan mo yung pahamak yung kaluluwa mo. Kumbaga, kasi yung mga ganyan, yung gumagawa ng witchcraft talaga, guys. Papunta na talaga yan sa impyerno ng kaluluwa ng mga gumagawa ng witchcraft. Any witchcraft. Kumbaga, tinatahak ng path ay papunta na yan talaga sa impyerno, no? Pag nandun na sa impyerno yan, pintuan ng impyerno, yun na siguro matay na, no? Pag ganun ba? Suli na pagsisisi nun, di ba?
Pero kung magbago ka ngayon na, pag magbago ka ngayon na, pwede ka pang bumalik eh. Parang yun na yung babalik ka eh. Ituwid mo yung sarili mo eh. Doon ka ngayon sa hindi papunta sa impyerno, ang punta ng kaluluwa mo. Yung tatahakin mong path. Alam niyo, hindi sapat yung magsisi ka lang eh. Yun ang totoo, hindi sapat yung magsisi ka lang. Yung kahit yung tunay na pagsisisi kung wala kang pagbabago. Actually, yung pag nagsisi ka na hindi ka nagbabago, hindi yung tunay na pagsisisi eh. Yung tunay na pagsisisi, yung tuluyan ka ng bago. Parang, kunwari, papunta ka sa yung path na tinatahak mo, madami yan eh, papunta sa impyerno, ang daming gumagawa ng mga ano. Pag nagbago ka, liliis ka ng landas, hindi ka na sasama dun sa crowd eh. Crowd talaga yan, marami talaga yan. Babalik ka, liliko ka dun kung saan yung tamang landas. Baka yung sunod na path na tatakan papunta na sa langit, yan, masumpungan mo pa yung daan papunta sa langit, di ba? Punta ka pa sa langit, di ba? Punta ka pa sa langit. O, di ba? Wise ka. Yung iba, sinusunod yung crowd eh. Karamihan eh. Yung marami. Yun ang mga wise. Iniiwas sa kapamakan ang kaluluwa. So, yan. So, yan. So, wise. Ito naman. Diyos ng bala dito mag-guide sa akin. Alam naman ng Diyos na sa Kanya ako nagpapag-guide kahit divination to. Sa Kanya naman ako nagpapag-guide, hindi naman sa evil spirits. So, yan. Ayan, guys. Bahala ng Diyos. Well, so yan ang lumalabas, no? Kasi madami kasing gumagawa eh. Kung gumagawa ka, may mga gumagawa din ng iba. Marami. Pero walang panalo ang lahat ng gumagawa ng witchcraft. Kahit anong witchcraft. Mapatigal po, palipad hangin, barak pulaman. Wala kang panalo yan eh. Sa huli ang pagsisisi ng mga yan. Bakit? May impyerno ang kaluluwa. Walang panalo. Hindi wise ang ganyan ang ginagawa. So, yan. Pero ang mga nagbabago, yun ang mga wise. Nakasumpo ng wisdom. Kasi, pero, this awaits you. Ito yung nag-aantay. Ito yung magiging buhay mo. Siguro pag nagbago ka na. Pagka binago mo ng sarili mo, ay ito yung magiging buhay mo. Hindi ka na mamuhay ng, alam mo yung desperate, na may magmahal sa'yo, na magkaroon ng partner in life na tunay na maging masaya ka, fulfilled. Maging happy, maging positive yung buhay mo. Pag para mamuhay ka ng the Hierophant, pag sumunod ka sa rules ng God, sa kalooban ng God. Pag sumunod ka sa rules, like sa rules ng God, yan, o rules na simbahan, rules ng God, rules ng God. Alam nyo guys, hindi porket nagsisimba ka linggo-linggo ay masisave ka na. Hindi yun ang basihan. Ang basihan, masave ka pag sumusunod ka sa kalooban ng God, ng Diyos na Ama. Kasi yung Diyos na Ama, yun yung si Yahweh. Pag yan ang sinunod mo yung kalooban niya, saan ang kalooban niya? Nasa Bible yan. Na doon yung kalooban ni Yahweh. Yan, pag sinunod mo yan, yung kalooban ng God, katulad niya na huwag kang gumawa ng witchcraft, isa yan sa kasalanan mo, matinding kasalanan. Pero pag binago mo ang sarili mo, syempre yung pagbago, baguhin mo sarili mo na hindi ka nagagawa ng mga witchcraft, deceit, scheme, ay pagsunod sa kalooban ni Yahweh. Ito yung i-grant niya sa'yo. Okay? Kasi si Jesus Christ, yan ang Diyos na anak.
Si Yahweh, yan ang Diyos na Ama. So, tatlong persona yan. Yung Holy Spirit, iba din yan. Pero they're united as one. Kumbaga, parang nagkakaisa sila. No? They're united as one. Pero hindi sila iisa lang ha. Tatlong persona nga eh. Nasa ano nga yan eh. Tatlong persona. Iba pinagkaisa na nila eh. Pinag-isa na nila. Hindi ho ganun. Hindi ho ganun yun. Yung iba, parang ayaw ko na magsalita na kasi ma-hurt lang din sila. Pero ang dami natuturo niya na isa lang daw si Jesus Christ, si Yahweh at Holy Spirit. Hindi po. Tatlong persona nga eh. Magkaiba yun. Si Yahweh yun ang Diyos na Ama. Si Jesus Christ ang Diyos na Anak. Holy Spirit, iba din yan. Pero they are united as one. Magkakampi, magkaisa. Buo, sulid sila. Buo sila. No? Tatlo sila pero buo sila, sulid sila sa isa't isa. Hindi sila kagaya ng mga tao nagtatraiduran. Ganon. Ayan. Basta ganon, they're united as one. Pero tatlong persona yan. Para bang tatay, nanay, anak. Ganon. Para they are one family. Ganon. Kagaya sa tao, doon naman yung kinumpara, parang inano ng God eh. Ginawa si Eva at Adan. Ang alam ko, may nabasa ako niyan eh. Yung kamukha ni Eva. Parang ginawa niya si Eva kawangis ng kanyang, yun nabasa ko lang to, ng kanyang asawa na si Barbelo. Nabasa ko yan eh. Na yun ang binasihan ng God. Kumbaga, kawangis ni Barbelo. Ginawa niya si Eva ni Yahweh. Ginawa ni Yahweh si Eva para maging, syempre, partner ni Adan. Kawangis ni Barbelo na asawa ng God. No? Kawangis na asawa ng God na si Barbelo. Yan. Eh, syempre, hindi natin alam, no? Kasi, tao tayo. Wala naman tayo sa langit. Hindi naman lahat ng information sa langit ay alam natin ng mga tao. Hindi naman kasi sinishare dito sa mga tao kung ano yung mga information sa langit. Kahit nung sinaunang panahon pa. Kaya madami walang alam ang tao about sa langit. Pero yun ay nabasa ko lang. Yun na yung si Barbelo, yun na yung sumisimbolo ng Holy Spirit. Yan siya guys. Holy Spirit, asawa ng God, si Barbelo. Pero ano siya, yun yung tinatawag na Holy Spirit, Holy Ghost. Yun ang mga nabasa ko. Mga nalaman ko lang din. At wag na. Ayan guys, so share ko lang yan. Magiging ganyan daw ang buhay mo pag sinunod mo ang rules ng God, yung kalooban ng God. Magbago ka, tuwid mo yung sarili mo, malayo ka pa sa mga crowd na tuwid mo yung sarili mo. Parang kung kunwari nandiyan yung mga crowd, no, maraming tao papunta sa impyerno, yung path na tinatahak. Ngayon, dahil nakarealize ka na mali yung ginagawa mo, papunta pala sa impyerno, pag nagbago ka, babalikan yan eh. Tuwid mo yung sarili mo. Baka masumpungan mo pa yung babalik ka. At least hindi ka papunta sa impyerno, babalik ka. Baka masumpungan pa yung papunta sa langit na path eh. Diba? Yun na yung mga righteous. Yung papunta sa langit. Kaluluwa. Yan. Yan siya guys. So, ayan na lamang. Para bang matutupad yung wish mo. Wish fulfillment. Kung ano yung wish mong buhay, masaya, fulfilled, filled with happiness, contented ka. Yan ang maging buhay mo. Sundin mo lang kalooban ng Diyos na Ama.
Yung Diyos na Ama, yun ang kailangan. Yun ang sabi ni Jesus Christ eh. Sundin ang kalooban ng Diyos na Ama. Ang sabi niya, ito sinabi niya yun na, hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon ay makapasok sa kaharian ng langit. Sa kaharian sa langit daw, o sa kaharian niya. Yun lamang na sumusunod daw sa kalooban ng kanyang ama sa langit na si Yahweh. Sa kalooban ni Yahweh na ama niya sa langit. Kaya hindi sila isa. Okay? Hindi isa si Jesus Christ at yung ama niya. Tatlong persona nga eh. Ang ama ay si Yahweh, ang anak ay si Jesus Christ, ang Holy Spirit ay yun ang Holy Ghost. Sumisimbolo ng parang Mother in Jesus Christ. Hindi iba yun si Mama Mary. Iba yan. Hindi yan yung Holy Ghost. Yan nga yung nagbuntis kay Mama Mary, yung Holy Spirit, diba? Pinadala ng God. Yan. Parang sumisimbolo ng dog. Yan. Kaya magkaiba yun. Yung kalooban ng ama niya sa langit. Yung kalooban ni Yahweh. Yun ang sundin mo. Yan. Para maging ganito ng buhay mo. Malayo ka pa sa maimpyerno ang kaluluwa. Diba? So, ayan.